ang pagsisimula ng Succession War para sa susunod na magiging hari ng Kakin Empire. Ang introduksyon ng mga prinsipe na makakabilang sa Battle Royale na ito at ang pag-reveal ng kung sino ang espiya ni Beyond, ang traidor sa loob ng mga Zodiacs. What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakay natin ang sumunod na episode matapos ang ginawa ni Ging na pagpapakitang gilas kay Pareston. Bago ang lahat, wag mo muna kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring ang bell button para ma-notify ka palagi tuwing magkakaroon tayo ng bagong Hunter x Hunter video. Kaya naman wag na nating patagalin pa. Let's go! Sa pagsisimula ng kwento ay dito ngay naipaliwanag kung ano ang nangyari sa Hunter exam o sa final phase ng examination na yon. At doon din mapapaliwanag kung paano dito nag-fail sila Mujer at ang ilan pang mga mercenary na kasama niya. Ang final round na ito ng Hunter examination ay composed of question and answer portion. Sa pamamagitan ng prosesong ito ay masasala nila kung sino ang pinakamahusay sa pag-gather ng information, kung ano ang kanilang capacities pagdating sa analysis at kung gaano nila ito kagaling i-utilize. Isa-isa nilang binigyan ng kani-kanilang mga screen ang lahat ng nagtitake ng exam at ipinroject nila dito ang ginawang announcement ng Kakin Empire na ang tungkol sa gagawing expedition o sa voyage papunta sa Dark Continent. Ang exam na ito ay may isang rule lamang at ang rule na yon ay kailangang sagutin ng bawat taker ang tatlong tanong na ibibigay nitong si Cheadle. Ang unang tanong ay kung narinig o alam na daw ba nila ang tungkol sa impormasyon na ito mula kay Beyond bago mangyari ang official announcement na isinagawa ng Kakin Empire. Ang pangalawang tanong naman ay para bang nagsisilbing isang follow-up question para sa question number 1. Ang pangalawang tanong ay kung alam at kung oo ang sagot mo sa question number 1, kailangan mong i-explain ang lahat ng nalalaman mo at kung paano mo yung nalaman, kanino, saan at ang lahat ng information na kaya mong i-provide. Hindi lang yon, ayon kay Cheadle, gustong marinig ng Hunter Association ang impormasyon na yon mula sa kanila in a way na para bang nag-explain sila nito sa isang nilalang o sa isang organisasyon na wala pang kahit na anong kaalam-alam tungkol sa expedition. Then here goes. Nagsimula na nga ang pagsagot ng bawat taker ng final round na ito at dito na-explain at naipakita kung paano nila sinala ang bawat takers sa pamamagitan ng chains nitong si Kurapika at ng kanyang Emperor Time ay nafi-figure out niya. Nalalaman niya kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang nagsasabi ng totoo. Dahil nga sa napakarami ng aspirants na gustong maging isang professional, isang licensed na hunter, napakarami sa kanila lang nagsinungaling na alam nila ang tungkol doon kahit hindi naman talaga, na nangangahulugan lamang na hindi sila espiya ni Beyond at gusto lamang nilang magpa-impress para makapasok sila sa loob ng asosasyon. Subalit tulad nitong si Mujer, napakarami din ng mga nagsisinungaling at mga nanglilin lang mula sa mga galamay nitong si Beyond para makapasok at para makapag-espiya sa loob ng Hunter Association. Tulad na lamang itong si Mujer, hindi man nagsinungaling completely itong si Mujer, dinagdagan niya ng katotohanan ang kanyang explanation habang itinatago ang napakaraming mas malalalim pang impormasyon. Subalit wala yung takas mula sa mga kadena nitong si Kurapika. Nalaman niya na kahit na nagsasabi ng totoo itong si Mujer, may tinatago pa rin siyang mga deep information. Hindi lang si Mujer, mayroon ding isa pang individual na nahuli itong si Kurapika na guilty at may alam pagdating sa expedition na to beforehand. Nang dahil dito nagulat at nabigla itong si Mizai habang sinasabi naman nitong si Kurapika na tama daw. Hindi din siya makapaniwala na matapos ang napakaraming screening test, ang napakarami ng mga lie detectors and thermographs ay napakarami pa rin nakalusot na mga espiya. Subalit dito ay nilinaw ni Mizai na hindi ang mga espiya ang kinagugulat niya kung hindi ang abilidad nitong si Kurapika. Hindi niya akalain na may ganito katinding ability si Kurapika na actually hindi pa talaga ito ang ability ni Kurapika. Alam natin na napakaraming functions ng kanyang mga kadena. Sinabi din itong si Mizai na it's almost as if para bang ginawa talaga ang ability ni Kurapika para sa sitwasyon na to. Na sinagot naman ni Kurapika na hindi din niya inaasahan na mas marami siyang madedetect ng mga kasinungalingan kumpara sa kung ano lamang ang inaasahan niya. Pero inamin din niya kay Mizai na hindi malabo at hindi imposible na may makalusot pa rin ng mga espiya sa pamamagitan ng ginagawa nilang proseso. Dahil ipinagtapat nitong si Kurapika na maging siya ay hindi naiintindihan kung paano gumagana ang kanyang mga kadena sa pagdetect ng mga kasinungalingan. Sinabi niya na usually nagagamit na lang ang pagdetect ng lies kapag kaharap niya or actually in person ang ginagawa niyang proseso. Subalit sa pamamagitan ng kanyang Emperor Time, nagagawa niyang patindihin ng kanyang mga senses to the point na ang kanyang sariling self-awareness ay dumadaan na sa mga kadena.
At hindi lamang yon, nagagawa niyang ma-interpret ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng kanyang subconscious, na dahilan kung bakit hindi man niya akalain, nagagawa niya pa rin ma-detect ang mga kasinungalingan kahit na through screen monitors. Subalit kung hindi niya gagamitin ang Emperor Time, kakailanganin talaga niyang pumunta at harapin ang mga ito face to face para ma-detect kung nagsisinungaling sila. Pero nonetheless, sinabi at kinonfirm nitong si Kurapika na ang kapangyarihan o ang abilidad na ito ay may kakayahan na palabasin ang katotohanan, na i-detect ang kasinungalingan no matter what the deception at kahit na anong panlilin lang pa ang gawin ng target nito. Nang dahil dito, nasabi ni Mizay na ang ability na ito ni Kurapika ay ang perfectong ability para hanapin ang mga espiya. Subalit sinabi naman dito ni Kurapika na hindi daw yun ganon ka-perfecto at meron pa rin itong loophole, meron itong butas at may disadvantage pa rin ito kung sakali mang matalino din ang kanilang hinuhuli. Sinabi ni Kurapika na kung sakali daw na meron ding ganitong abilidad sa kabilang organisasyon na kailangan nilang sugpuin, o kung may kakilala daw ang isa sa mga organization members na yon na kahit na sinong may ganitong klase din na abilidad, normal lamang na gumawa sila ng precautionary measures ng kahit na anong counter para maiwasang mahuli at ma-detect ang kanilang kasinungalingan, at yun ay ang pag-erase ng memories sa pamamagitan ng pagtanggal ng memories sa utak ng isang individual o sa pag-alis ng isang specific na information. Nangangahulugan lamang na kapag tinanong sila, kahit pasabihin nilang wala silang alam, hindi talaga sila mahuhuli dahil hindi naman sila nagsisinungaling. Totoo ang sinasabi nilang wala silang alam dahil wala na yon sa utak nila. In that way, magagawa pa ring makalusot ng mga espiya kahit pasabihin nating may isang perfectong ability para i-detect ang panlilinlang at ang pagsisinungaling. At hindi lamang yun, hindi lamang nila kailangang mag-ingat kung sakaling may isang individual na may ganong abilidad o may isang individual na may kilalang may ganong abilidad sa kabilang organisasyon na ang organization na hinahawakan ni Brian, dahil kung ang isa sa mga abilities sa loob ng Zodiacs na kung saan ay iniisip nga nila na may espiya, magagawa talagang magawan nyo ng measures, magagawang mapaghandaan nyo ng traidor mula sa Zodiacs at magagawang makapasok pa rin ng mga espiya kahit na ganito katindi ang pagsasala na ginagawa nila. Na dahilan kung bakit napa-agree itong si Mizay na kailangan pa rin nilang mag-ingat at pinamawisan pa nga siya sa pag-isip ng konseptong yon. Now, switching of scenes naman, makakarating naman tayo ngayon sa lokasyon ng pang-apat na prinsipe na si Prince Serednich. Actually guys, wala pang confirmation kung paano talaga i-pronounce ang pangalan ng prinsipeng ito. Napakarami din sa Reddit ang tinatawag na lang siyang Terror Sandwich para mas madali daw yung basahin. Pero as for this channel, as for the discussions na ginagawa natin, tawagin na lang natin siyang Prince Serednich para naman hindi mawala ang aura niya. Si Prince Serednich ay isang napakasadistang prinsipe. Kumukuha siya ng mga babae na pinagmamaltratuhan niya at ine-eksperimentuhan. Pinapatay niya pa ito in the end. Dito ay makikita natin na biglang may tumawag sa ika-4 na prinsipe at yun ay walang iba kung hindi si Benjamin. Si Benjamin ay ang first prince o ang pinakaunang prinsipe, ang panganay sa kanilang lahat. Napakatindi ng aura at kung papansinin pa lang natin dito, alam natin na isang napakalaking tao nito, napakalakas in term of strength and raw power dahil kung papansinin nyo maging ang isang leon ay pinaglalaruan at sinasubmission lamang niya. Pero dito ay binigyan nga ng isang napakamahalagang impormasyon nitong si Benjamin Serednich. Sinabi niya na pumayag ang kanilang tatay, ang hari. Habang sinasabi ang mga kataga na bilitawan ng kanilang tatay na ang nag-iisang individual, ang nag-iisang prinsipe na makakauwi mula sa mangyayaring ekspedisyon ay ang tatanghaling susunod na hari. Now this is where it starts. Ito ang simula ng succession war para sa susunod na hari ng Kakin Empire. Dito mangyayari ang Battle Royale sa loob ng ekspedisyon, sa loob ng voyage ng Black Whale papunta sa Dark Continent. Matapos marinig nitong si Serednich ang impormasyon na yon, ay sobra-sobrang pagkatuwaan nitong si Serednich. Lubusan siyang nagalak, subalit dito ay lumabas na naman ang kanyang tunay na kulay. Sinabi niya na buti naman daw dahil sa tulong ng confirmation na yon mula sa hari, ay magagawa niyang patayin ang lahat ng kahit na sinong gustuhin niya, ang lahat ng mga basura sa kanyang paningin nang walang kahit na anong humahadlang, nang walang kahit na anong batas, kahit na anong norms and policies na pumipigil sa kanya. Dito din ay binantaan niya ang kanyang kuya o ang kanyang big brother na papatayin niya ito at siya ang maging susunod na hari.
Subalit dito naman ay binantaan din siya ng kanyang big brother na si Benjamin na nagkakamali daw itong si Tserednich kung iniisip niya na kaya siya nitong patayin. Tinanong naman itong si Tserednich kung naipasa-pasa na daw ba o naikalat na daw nitong si Benjamin ang impormasyon na ito sa iba pa nilang mga kapatid. Ang sinagot naman itong si Benjamin na hindi magtatagal, mai-inform at malalaman ng lahat ng kanilang mga kapatid ang tungkol sa announcement na ito. Subalit una lamang niyang sinabihan at inuna niya talagang i-inform itong si Tserednich dahil gusto niyang malaman ni Tserednich na siya ang papatay sa kanya at ipinapangako din niya na wawasakin niya ang bawat buto sa katawan nito. Subalit dito ay para bang minamaliit siya ni Tserednich na para bang nag-a-act ito na natatakot kahit hindi naman talaga, na para bang iniinsulto niya ang kanyang kuya. Nang dahil dito nagalit itong si Benjamin, subalit pinatayan na siya ng telepono nitong si Tserednich. Sa sobrang pagkainis ni Benjamin, ang pinaglalaroan at para bang sinasakal niyang leon ay halos naputol niya na ang leeg sa sobrang tindi ng kanyang pagkakapiga. Habang ito namang si Tserednich ay tuwang-tuwa at hindi na makapag-intay na magsimula ang mangyayaring battle royale sa loob ng Black Whale. Subalit hindi naman nagtagal ay may tumawag na naman sa isa sa napakaraming mga telepono nitong si Tserednich. Ito ay walang iba kung hindi ang isa sa kanyang mga bodyguards na si Teta. Agad na tinanong nitong si Tserednich kung ano ang impormasyon at kung ano ang nangyari sa mga espiya na pinapasok nila sa Hunter exam. Sinagot naman yon nitong si Teta na nakapasa ang lahat ng 5 kanilang mga espiya with a certain condition. Mga kondisyon na mapag-uusapan natin maya-maya lang. Dito din ay nasabi nitong si Tserednich na it's almost as if isa itong fixed na race dahil maging sa loob ng organization ay naka-request na sila ng tulong at nag-agree din ito na nangangahulugan lamang na kung sino man ang traidor o ang traitor sa loob ng mga Zodiacs, siya ang gumagawa ng mga bagay na ito. Hindi lang yon, na-confirm din dito na ang bawat isa sa mga prinsipe ay magkakaroon ng kani-kanilang 15 bodyguards each. Dito din ay kinonfirm nitong si Teta na naikalat na ang impormasyong ito ang lahat ng necessary na details para sa succession war. Sinabi din nitong si Teta na tama lamang daw na mag-rely sila sa pwede nilang asahan ng mga kakampi, lalong-lalo pat magtatagal sila ng several weeks sa loob ng isang ship na kung saan ay napakarami ng mga magkakapatid na hindi nagkakasundo. And in addition, sinabi din nitong si Teta na ang kondisyon na nabanggit kanina is that nagkaroon ng warning mula sa Hunter Association na ang kahit na sino mang magsisinungaling at nagtatago ng impormasyon ay automatically mafe-fail at matatanggal sa organization. Ilan kung bakit inaasahan o ine-expect nila na mayroong mga filtering equipments, mga lie detectors, mga thermographs at kung ano-ano pang mga machines na pwedeng gawin para i-detect ang mga nagsisinungaling at mga nanlilinlang. What they did not know is that isang literal na Nen ability ang gumagawa ng trabaho yon at walang iba kung hindi itong si Kurapika. Also, ang tungkol sa mga pagsisinungaling, paglilinlang at ang warning na ito ay hindi nanggaling sa ginawang announcement ni Chidel sa final round ng examination. So most likely, ang traidor sa loob ng mga Zodiacs ang nagli-leak ng mga information na ito. Dito rin ay na-confirm at na-figure out agad ng genius na ito na si Tserednich na ang bodyguards ng 1st at ng 6th Prince na si Benjamin at ni Tyson ay hindi man lamang sinubukang makapasok sa loob ng Hunter Association. Walang kahit na ano sa mga bodyguards nila ang nag-take ng Hunter exam. Dahil ayon kay Tserednich, itong si Benjamin ay may napakalakas, napakataas na integrity pagdating sa kanyang mga bodyguards. Kaya hindi nito hahayaan na i-evaluate at i-examine ang kanyang mga bodyguards sa ilalim ng Hunter Association exams. Si Tyson naman ay hindi hahayaan na may kahit na sino at kahit anong individual na magkaroon ng koneksyon o makapasok sa kanyang mga premises. Dito din ay naitanong ni Tserednich kung meron daw bang kahit na sinong mga bodyguards na nag-fail sa Hunter exam, na sinagot naman ni Teta na meron at yun ay ang mga bodyguards ng 7th Prince na si Luzur. Na dahilan kung bakit pinagtawanan siya ni Tserednich at sinabing isa siyang tanga at isang unghang. Matapos niyang kunin ang lahat ng necessary information mula kay Teta, inutusan naman niya ito na ibigay at ikalat ang lahat ng information sa mga bodyguards niya. Ipamemorize ang lahat ng strategies, ang lahat ng shortcuts, ang lahat ng blind spots, ang oras na kakailanganin para makapunta from point A to point B at ang lahat ng pwede nilang magamit sa loob ng Black Whale na ang ship na gagamitin nila sa mangyayaring expedition. Makikita natin dito na sa preparations pa lang ay talagang maging ang mga bodyguards nitong si Tserednich ay pinupuno niya na ng necessary information para sa gagawin nilang succession war. Switching of scenes naman ay makakabalik na naman tayo kay Kurapika at kay Mizai.
Nang dahil lang nga sa sinabi ni Kurapika kanina na pwedeng malaman ng traidor na yon ang mga precautionary measures, sinagot naman siya ni Mizay na imposible yon. Dahil maging sa loob ng mga Zodiacs, wala siyang kilala na kahit na sinong may expertise pagdating sa ganitong ginagawa ni Kurapika. Of course, hindi naman niya alam ang lahat ng impormasyon, ang lahat ng detalye tungkol sa kanilang mga nen abilities. Pero honestly daw, previously bago pa mangyari ang pagkamatay ni Chairman Netero ay meron silang 3 camps. Ang unang camp ay ang liberal and political, ang isa naman ay nagpa-prioritize ng balance at ng conservation at ang natitirang camp naman ay ang mga proponents para sa reforms. However, there are exceptions tulad ng inaasahan natin at ang dalawang yun ay walang iba kung hindi itong si Jing at si Pariston. Dahil knowing these two, never silang makikipagsundo sa kahit na sino sa loob ng Zodiacs. Nang dahil doon alam na alam at talagang aware daw itong si Mizay sa mga abilities, sa lahat ng mga capabilities ng bawat Zodiacs na nakasama niya sa camp. At hindi lang yon ang dahil lang nga sa nagsasagawa sila ng mga preparations para sa gagawing voyage. Kailangan din nilang mag-create ng panibagong mga grupo na maaayon sa kanilang mga kapasidad. At dahil doon maging ang kanyang panibagong mga kasama sa grupo na ito ay na-familiarize na din niya ang mga abilities. At hindi lamang yon, nagbigay din sila ng kanilang mga gist or parang summaries ng kanilang mga kakayahan para maiayon sa pagre-reconstruct ng panibagong mga grupo. Kaya naman tinanong nitong si Kurapika kung maging silang dalawa daw ba nitong si Leorio ay kailangan ding i-explain ang kanilang mga abilities. Na sinagot naman ni Mizay na kinausap na siya nitong si Leorio at ipinagpakiusap sa kanya na wag na nilang pilitin si Kurapika na i-explain sa kanila ang kanyang abilidad. Dahil doon, natuwa itong si Kurapika na isipin na buti na lamang talaga ikasama niya si Leorio. Dahil kung wala si Leorio dito, siguradong mag-iiba ang takbo ng hangin at maiiba ang bawat proseso na gagawin nila. But to be fair ay hindi din naman mai-expose nitong si Mizay ang abilities ng bawat isa sa loob ng Zodiacs kay Kurapika, kapalit ng hindi din pag-i-expose ni Kurapika ng kanyang sariling mga abilities. Pero sinigurado naman itong si Mizay kay Kurapika na sa loob ng mga Zodiacs, walang kahit na sino ang may abilidad na katulad ng ginagawa niya. Also, as for kung meron man kakilala ang mga Zodiacs na ito or acquaintances na may ability na tulad ng kay Kurapika, imposible din yon. Dahil dinaanan at kinonfirm, inanalyze na daw nitong si Mizay ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga past na mga missions na mga hunt ng bawat Zodiacs at wala siyang nakitang kahit na sinong individual sa mga past datas na yon. As a counter-argument naman, sinabi naman ni Kurapika na pwedeng i-consider na isang top secret na ability yon. Isang ability na hindi gagamitin ng kahit na sino sa loob ng Zodiacs o ng kahit na sinong kilala ng Zodiacs, not unless kailangan talaga, at hindi din maaalis ang possibility na pwedeng hindi nila ginagamit ang ability na yon sa loob ng Hunter Association kung hindi sa isang external agency, sa isang external na organization na kung saan ay kinakailangan ang skill na yon. Pero lubos pa rin silang nagtataka kung bakit bumagsak sa ginawa nilang test itong si Yunde at si Muher. Dahil unang-una sa lahat, ang dalawang ito ay mga literal na mga professionals. Si Muher na isang mercenary at itong si Yunde na isang biochemist. Hindi daw niya ina-expect na babagsak ang dalawang ito, especially itong si Yunde na supposedly ang magiging intermediary pala between scientific and biological units. Nang mangyari daw ang pag-fail nitong si Yunde, inakala pa nga ni Mizay na nasira lamang ang machine na gumawa ng screening. A person of that level surely should have passed the test. Makakagawa ito ng countermeasures, makakapag-prepare ito ng tama para makapasa. Subalit bakit bumagsak ito? Dito na nakaisip itong si Mizay ng dahilan. Maaring ginagamit ang dalawang yon as decoys. Gumamit sila ng mga profesional para i-fail at para ipakita sa Hunter Association na napaka-epektibo ng ginagawa nilang screening, habang ang iba pang mga spies ay magagawang makapasa, as if nilini lang nila ang Hunter Association. Pero magagawa lang talaga yung posible kung may traidor sa loob ng mga Zodiacs. Nang dahil dito pumasok pang isa pang ideya sa loob ng utak nitong si Mizay na maaring ang dahilan kung bakit matapos ang eleksyon, matapos matalo ni Pariston sa eleksyon na yun ay agad din siyang umalis sa loob ng mga Zodiacs. Napakataas daw ng tsansa na ang dahilan kung bakit napakadaling iniwan ni Pariston ang mga Zodiacs is that may isa pang spy ni Beyond sa loob ng mga Zodiacs. May isa pang spy na natira maliban kay Pariston. Nang dahil dito, sinabi ni Kurapika na nakikita daw niya ang gustong ipahiwatig ni Mizay. Secretly, i-analyze niya ang bawat isa sa mga Zodiacs para once and for all mahanap na nila ang traidor. Agad na ipinatawag ni Mizay ang mga OG na miyembro ng Zodiacs.
Dito ay nagtataka pa nga ito kung bakit silang 10 lang ang pinatawag ni Mizay at hindi ang 2 panibagong miyembro. Na sinabi pa nga ni Sayu na napaka-unfair daw nito and almost as if it is a harassment na. Nasiningitan naman itong si Botobay habang sinasabing kung ang pag-uusapan nila ay yung tungkol sa discussion ng kung ano ang kanilang mga nen abilities. As a member of the defense unit, the faster na maibibigay nila ang impormasyon tungkol sa kanilang mga nen abilities, the better para makapagawa na sila ng panibagong preparations. Agad naman ditong nag-agree itong si Bizay, subalit sinabi niya na kailangan nilang mag-create ng adjustments bago pa man lamang magsimula ang voyage. Dito ay nagulat itong si Chidel as if para bang alam na alam ni Chidel kung ano ang plano ni Mizay dahil tulad nga ng sinabi ni Mizay kay Kurapika, alam ni Chidel na may traitor sa loob ng mga Zodiacs. Dito ay tinanong at talagang pinrangka na ni Mizay ang lahat ng mga miyembro na possibly there is a traitor. May isang espiya si Beyond sa loob ng mga Zodiacs. Given that, handa pa rin ba silang i-reveal at ibahagi ang tungkol sa kung ano ang kanilang mga nen abilities? Dito ay nagulat ang lahat ng mga Zodiacs, especially maging ang traitor na yon para hindi siya agad nahuli. Nang dahil dito agad na umalma itong si Kanzai habang sinasabing pinaghihinalaan daw ba nitong si Mizay ang kanyang mga kasamahan. Na sinagot naman nitong si Mizay na hindi daw imposible na mangyari yun. Nang dahil na rin sa sobra-sobra ang pagtitiwala nitong si Kanzai sa kanyang mga kasamahan, nagalit siya ng lubusan kay Mizay as if magsisimula na sana siyang makipaglaban dito. Subalit inunahan na siya dito ni Mizay. Habang sinasabi kung sakali daw na isa nga siyang espiya kung narinig niya ang tungkol sa impormasyon at sa mga balak ni Bian na tama lang naman at maganda, hindi naman siya magdi-disagree. And even in the event na marinig niya ang will o ang iniwan na mensahe nitong senetero, hindi na magbabago ang isip niya dahil hindi din naman masama ang binabalak at ang goal na gustong i-achieve ni Bian. Kaya naman hindi yun makoconsider na isang treachery o pagtatraidor kung hindi sinusunod niya lamang kung ano talaga ang gusto niyang gawin. So given the possibility na mayroon niyang traitor, handa pa rin daw ba ang mga miyembrong ito ng Zodiacs na ibahagi at i-reveal ang kanilang mga nen abilities para patunayan ng kanyang resolve? Inunahan na ni Mizay ang pag-reveal ng kanyang abilities. Ipinakita niya ang kanyang 3 mga baraha, ang 3 colored cards. Tinatawag niya ang kanyang ability na ito na ang cross game. Sa pamamagitan ng kanyang blue card, mapipigilan niya ang movement ng kahit na sino. Mai-immobilize niya ang mga ito tulad na lamang ng ginawa niya sa mga guards na nagbabantay sa room na binabantayan ni Kurapika. The second card naman na ang yellow card ay naggagawang isend ang kanyang mga targets papunta sa courtroom at ang red card naman ay magagamit niya para pakawalan sila. Pinatunayan lamang ni Mizay kung gaano katindi ang kanyang resolve. Sinimulan niyang i-reveal ang kanyang sariling nen ability para gumaya ng iba pa at para mahanap na talaga kung sino at ma-weed out na ang traitor sa loob ng mga Zodiacs. Dito din ay habang ginagawa nitong si Mizay ang meeting, ito pa lang si Kurapika ay nasa likod ng isang monitors habang ginagawa ang pag-detect ng mga lies, ng mga deception o ng mga kasinungalingan o panglilinlang na ginawa nila sa final round ng Hunter exam. Isa-isang in-reveal ng mga Zodiacs ang kanilang mga abilities at isa-isa din na confirm nitong si Kurapika kung sino ang mga inosente hanggang dumating sa point na na-figure out na nila kung sino ang guilty. At na-confirm nitong si Kurapika na ang traitor ay walang iba kung hindi ang Monkey Zodiac na si Sayu. And this is where the chapter ends, kung saan ay na-figure out na natin kung sino ang weed o kung sino ang damo sa loob ng mga Zodiacs na walang iba kung hindi si Sayu. Dito din ay na-confirm na magsisimula na ang succession war sa gaganaping voyage sa Black Whale papunta sa Dark Continent. At ang impormasyon na may mga nakapasok talagang mga espiya, mga bodyguards ng mga prinsipe na tutulong sa kanila sa mangyayaring Battle Royale. Siya nga pala guys, happy holidays! Kung nakarating kayo sa huling parteng ito ng video, surely you had a great time. Kaya mag-iwan ka na ng like, mag-subscribe at i-ring mo na din ang bell button. Para naman matik, mano-notify ka na agad tuwing magkakaroon tayo ng bagong video para sa Hunter x Hunter at para hindi mo na kailangan mag-check ng bagong video kung may uploads man. Huwag mo din kalimutang i-follow ang ating official TikTok account at ang ating official Facebook page. Bago natin tapusin ang video, shoutout nga pala sa napakaraming mga supporters natin from the previous video. Mapa OG supporters man yan sa channel o ang mga bagong supporters man. Enjoy your holidays guys, it is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.